Matthew 16:27, where it says, "For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works." The glory of the Son of God. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa malaking paalalang iyan na kayo ay dakila, kayo ay karapat-dapat sa pinakamataas sa pagpupuri. And so we pray, tanggapin ninyo ang aming pasasalamat and our worship, O Lord, because you are a great God. Salamat dahil maraming dahilan, Panginoon, para kami ay magpuri sa inyo. And yet, alam ninyo, Panginoon, ang aming puso. Tulungan niyo, Panginoon, na kayo maging sentro ng aming pagsamba, maging sa hapong ito. At gawin ninyong maliwanag sa amin, Panginoon, ang inyong mga salita. We commit all of these things in the mighty and glorious name of the Lord Jesus Christ. Amen. The glory of the Son of God. Sa talata pong binasa natin, in Matthew 16:27, you would see na binabanggit ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pagdating sa kaluwalhatian ng kanyang Ama, kasama ang kanyang mga anghel. Again, this proves the deity of the Lord Jesus Christ, ang kanyang pagiging Diyos. Walang katulad niya, being the God-man. And of course, He's the eternal judge. Nahahatol sa mga tao at walang sino mang pwedeng mag-bribe sa Kanya. Ang kanyang pagdating ay hindi tahimik o walang makakaalam. Sabi doon, He will come in power and glory. Now, ginamit niya yung term reward. Yung salitang yun, ang ibig sabihin is to recompense. Sa Tagalog term natin, yung kagantihan. Nangangahulugan, ibibigay ng Panginoon ang karapat-dapat sa mga nagtitiwala sa Kanya at patuloy na naglilingkod sa Kanya, lalo na sa kanilang pagharap sa Kanya, sa Kanyang kalangitan. Habang sa kabilang banda, ang mga taong ayaw sa Kanya, ay mga tinatawag sa Bible na wicked o lumalayo sa Kanya, ang makakaranas ng Kanyang walang hanggang kaparusahan. So when we connect this with the previous verses na pinag-aralan natin, nakaraan, kaya pala, it's all worth it. Kapag tayo naging tunay na alagad ng Panginoon, when we learn to deny ourselves, to take up our cross and follow Him, everything is worth it. Sapagkat hindi lamang dun matatapos, kundi makakasama natin siya sa walang hanggan. At ang kanyang gantimpala sa mga nagtatapat sa Kanya. Na pag dinugtong natin sa verse number 28 of Matthew 16, He says, "Verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste death, till they see the Son of Man coming in His kingdom." Now may mga nag-aakala na dahil binanggit ng Panginoon ito sa kanila, ay kadugtong ito nung susunod na mga talata patungkol sa Transfiguration in chapter 17. Tandaan nyo before, wala namang paghahati ng mga chapters. So may mga nagsasabi, ang katuparan daw ng salitang ito sa verse number 28, na merong ilan sa kanila na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao pagdating sa kanyang kaharian. Ang katuparan daw noon ay yung Transfiguration sa chapter 17. Pero parang hindi po tutugma. Bakit? Parang illogical na sabihin ng Panginoon, merong ilan sa inyong hindi mamamatay dito kung ang ibig sabihin niya, 1 week lang ang pagitan. Parang it doesn't make sense. Ibig sabihin, kailangan meron siyang sapat na panahon para mas marami sa kanila ay pumanaw o mamatay, pero sapat pa rin at malapit na panahon within that generation para may matira sa kanilang nabubuhay pa.
Those are the conditions. At kaya I agree with what Alexander Maclaren said. Nung nabasa ko to, my heart truly agreed with him. Sabi niya, verse 28 adds, with this solemn verily, a confirmation of this announcement of his coming to judge. The question of what event is referred to may best be answered by noting that it must be one sufficiently far off from the moment of speaking to allow the death of the greater number of his hearers, and sufficiently near to allow of the survival of some. That must also be an event after these survivors would go the common road into the grave. Yun yung sinasabi natin na dalawa. Sapat yung panahon, parang marami sa kanila ay mamatay, pero andun pa rin sa panahon para may ilan pang nabubuhay. Sabi pa niya, it is of such a nature as to afford convincing proof of the establishment of His kingdom on earth, and to be in some part, some sort, a sign of that final act of judgment. All these requirements meet only in the destruction of Jerusalem and of the national life of the chosen people. Yun ang pinakamalapit na event na naganap na napakaalaga sa kasaysayan ng bansang Israel. Dahil mawawala yung kanilang mga pinangahiwakan, lalo na yung mga ginagawa nila in the Jewish religion. So, kailangan pag-isipan natin to. Marami kasing nagtuturo, of course, they always put it in the far future. At nagtanong si Gary DeMoore ng isang very probing question. Pag-isipan natin ang tanong niya. Ano ang kanyang tanong? Sabi niya, if we maintain that the event Jesus is describing is still in the future, then how should we interpret his statement that some of those with whom he was speaking would still be alive when he did in fact come in the glory of his Father with his angels? Paano mo nga daw naman ipapaliwanag kung thousands of years pa yun? Ang sabi niya, merong ilan sa kanila na mananatili pa hanggang sa panahon siya ay dumating sa kapangyarihan. So, that's something very, very interesting. Probably, hindi masyadong marami. Although I know, marami naniniwala, pero sa kalakaran ng marami, they believe ito ay lahat future. But, kailangan nating tingnan ito ayon sa salita ng Panginoon. Now, nabanggit natin, ang kasunod ng sinabi ng Panginoon would be the transfiguration itself in Matthew chapter 17. Tingnan natin iyon from verse 1. After 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart. Mapapansin niyo kung paano ang isinama ng Panginoon yung tatlong pinakamalapit na alagad niya. Si Peter, James, and John, para samahan siya sa isang bundok. At tinawag na nga ito as the Mount of Transfiguration. And this would be a very solemn and important time. Hiwalay ito sa karamihan ng mga tao. Now, may mga taong nagsasuggest, saan nga ba marahil itong tinatawag na Mount of Transfiguration? May mga ilang suggestions. Ang isa na binanggit nila is Mount Tabor, which is about 1,900 feet. Pero ang observation ng ilan, hindi siya masyadong mataas na bundok at hindi papunta sa gawi na pupuntahan ng Panginoon pagkatapos nito. Pangalawa is Mount Hermon, which is about 9,300 feet. At ang comment naman ng iba, sobrang taas naman para panikin at napakalamig marahil sa pinakatuktok. Ang another alternative is Mount Meron, which is about 3,900 feet. At itinuturing ito as the highest mountain in the Jewish area, sa lugar na yun, ng mga Hudyo. At ito daw ay between Caesarea Philippi and Capernaum. Yun yung lugar na pupuntahan ng Panginoon pagkatapos nitong event na ito.
At si D.A. Carson na isang Bible commentator, ito ang kanyang pinapanghawakan na marahil. Of course, sabi nga rin ni Spurgeon, hindi naman kasi binabanggit talaga kung saan. So can only guess or conjecture. Pero tinitingnan lang natin yung possibility. So we cannot be dogmatic on this. Pero mahalaga ito. Pagkapanit nila sa bundok, ano nangyari? Sabi sa verse 2. And was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. Yung salitang transfigured is from the verb metamorpho, which means to transform. Ang ibig sabihin nito, it is to change in form. Hindi lang yung outward appearance na nagbago, yung kanyang anyo ay talagang nagbago yung mapapansin nyo, no? Ito daw yung pangloob na kanyang anyo na nakita sa panglabas. Ito talaga ang totoong kalikasan ng Panginoon Kristo bago pa siya bumaba dito sa lupa na maging tao. Lumalabas yun at this particular time. Sobrang liwanag na kanyang mukha na para daw araw. At isipin nyo, kaya nyo bang tumitig sa araw? At ganun din ang kanyang damit, naging napakaliwanag. At marahil ito yung sinasabi ni Apostle John in John 1:14 when he said, "And we beheld His glory." Nakita namin yung kanyang kaluwalhatian. And even the Apostle Peter, binanggit niya in 2 Peter 1:16, we were witnesses of His majesty. At ikinwento niya ang pangyayaring ito in that particular chapter. See? Hindi nila makalimutan ang pangyayaring ito. No, merong nagbigay ng insight at sabi nila, hindi ito ang himala na ipakita ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian. Ang mas malaking himala, habang siya'y naririto sa lupa, itinatago niya yung kanyang kaluwalhatian halos araw-araw. Sapagkat yun yung totoong siya. In fact, sabi nga ni Spurgeon, for Christ to be glorious was almost a less matter than for Him to restrain or hide His glory. Mas mahirap ang itago, if ever we would call it, na merong mahirap sa Kanya. Kasi yun yung totoong kalikasan niya. Sabi pa niya, it is forever His glory that He concealed His glory. Yun ang kasama dun eh. Kaya wino-worship siya in heaven. In Revelation 4 and 5, makikita natin ang pagsamba sa Diyos, Ama at sa Panginoong Jesucristo. Itinago niya yon. Why? Para sa kanyang misyon na gagampanan. That though He was rich, for our sakes, He became poor. Kaya maiisip niyo ba ang kahalagaan ng event na ito? Sabi sa verse number 3, and behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with Him. Now, remember, Moses had lived 1,400 years bago ang tagpong ito. At si Elijah, he lived about 900 years bago maganap ito. And yet, andyan sila, buhay. Somehow, with a resurrected and glorified body. Pero andun sila. Now, alam naman natin, Moses represented the law, while Elijah represented the prophets. So, ibig sabihin, the sum of the Old Testament ay nasa kanila. At ang kausap nila, ang Panginoong Jesucristo. And another good observation, nakita sila ng mga alagad ng Panginoon. Pero hindi sila ang pakay ni Moses at Elijah. Ang pakay nila ang Panginoong Jesucristo na makipag-usap sa Kanya. Ang isang nakakatubang observation ni Spurgeon, sabi niya, saints long departed, still alive, live in their personality, are known by their names, and enjoy near access to Christ. Sa tagpong iyon, makikita nyo kahit yung mga pumanaw na ng mga
mananampalataya, meron pa rin silang personalidad. Kilala pa rin sila. Hindi nawala totally yun. Bagamat mas mataas na antas ng kalagayan, glorified state. Pero nakikilala pa rin sila. And so somehow may glimpse tayo of what can happen to Christians. Now, mahalaga dito, sabi, Moses and Elias talking with him. Kung nakipag-usap ang dalawang ito sa Panginoong Jesucristo, hindi ba kayo curious anong pinag-usapan nila? Of course. And the good thing, binigay sa atin sa Bible. Binabanggit sa Luke 9:30 and 31, ito yung parallel passage about the transfiguration. Anong sabi doon? And behold, two men talked with him, who were Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his disease, which he was about to accomplish at Jerusalem. The term disease literally means departure. Anong pinag-uusapan nila sa panahong iyon ng transfiguration ng Panginoon? Yung kanyang nalalapit na kamatayan, yung kanyang sakripisyo, at marahil na pag-usapan din, hindi na binanggit, pero yung kanyang pagkabuhay na maguli. Kasama yun eh. Diba? Ano pa bang masahalaga kundi sa mission ng Panginoong Jesucristo? Yun ang dahilan kaya siya bumaba dito sa lupa. And say they were talking about that. Eto ngayon, si Peter, alam natin, sa madalas magsalita. Sabi sa verse number 4, Then answered Peter and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here. Napansin niyo ba yung phrase na yan? It is good for us. May nakapo na para bang meron agad selfish motive no? Mabuti para sa amin. Naisip agad niya, sarili no? Pero habang binabasa ko to, naisip ko rin, parang meron ding pagmamayabang. Bakit? Panginoon, mabuti na lang andito kami. Parang ganun, no? Parang pribilehiyo pang andun sila. Why? Because meron siyang naisip, at makikita nyo itong biglaan niya lang itong sinabi. Sabi niya, If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. Now, ang kainaman ng comparing Scripture with Scripture, may mga nadidiscover tayo mga ilang truths na marahil hindi nakatala sa isa. Kagaya dito sa Matthew, hindi binabanggit ano pa ang ibang nangyari. Pero pag tiningnan nyo at kinumpare sa Mark 9:6 at Luke 9:33, idinadagdag na nung nagsasalita si Peter, hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Ano bang masama sa kanyang sinabi? Hindi niya naintindihan ang implikasyon ng kanyang sinasabi. Sabi niya, Panginoon, paglalagay namin kayo ng 3 tents. Isa para sa iyo, kay Moses at Elijah. Ang hindi niya alam habang sinasabi na to, ipinapantay niya ang Panginoong Jesucristo sa 2 ito. Pero hindi po pwedeng maging ganun. Dahil walang katulad ang ating Panginoong Jesus. Kaya naman, ang Diyos na mismo ang gagawa ng paraan. Anong sabi sa verse 5? While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them. Ito yung tinatawag sa Old Testament na the glory cloud or Shekinah. Tatandaan nyo, maraming pagkakataon sa Old Testament, yung glory cloud ay patunay ng presensya ng Diyos. Sinasamahan niya ang bansang Israel. Ito mismo yun. Biglang lumitaw ang ulap ng kaluwalhatian ng Diyos. At sabi diyan, And behold, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Ang Diyos Ama na mismo ang nagsalita para bang rebuke sa suggestion ni Peter na wala siyang kamuang-muang kung ano ang kanyang sinasabi. At mahalaga yon. Kasi habang nagsasalita pa siya, while he yet spake, kinut off na siya
ng Ama. At kailangang putulin ng Diyos yung kanyang sinasabi para ipakitang ang kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, ay bugtong na anak ng Diyos, ang kanyang pinakamamahal, ang sinisinta niya. Walang katulad. At kaya kailangan siyang pakinggan. Of course, isa sa magaling na propeta si Moses. Diba? Sabi niya, darating yung isang propeta na katulad ko. And of course, Elijah was also a mighty prophet. Pero walang katulad ng Panginoon. He is truly the Word of God. Siya yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. Habang pinag-iisipan ko to, kung nire-rebuke ng Diyos Ama si Peter because of his words na hindi niya naintindihan, pwede ring rebuke sa atin ito eh. Paalala, bakit? Kapag dumarating sa panahon, hindi na ganun kataas ang pagtingin natin sa Panginoong Jesucristo, na parang tinatrato na lang siya na ordinaryong tao o kahanay ng ibang tao, o maharahil itinataas natin ang ibang tao sa kanyang level, it is also a rebuke to us. And it is also a rebuke to us kapag hindi na tayo natututong makinig sa Kanya. Siya yung sinabi ng Ama na dapat nating pakinggan. Bago pang iba, sa Kanya tayo dapat makinig. Do we truly listen to Him? Sabi sa verse 6, and when the disciples heard it, they fell on their face and were sore afraid. Alam na alam nilang nasa presensya sila ng Diyos. Walang katulad ang pagkakataong iyon. Hindi nila maitatanggi. At tama lang, dahil nangusap na ang Diyos patungkol sa kanyang anak, tamang sila ay magpatira pa sa harapan ng Diyos. In the very presence of God. They trembled. When was the last time naranasan natin na tayo talaga ay kinakatagpo ng Diyos? When was the last time na aware tayo when we worship, we are worshiping the true God? Na kapag tayo nanalangin, talagang nasa presensya tayo ng Diyos, and we're not just uttering words. Na kapag tayo nagbabasa o nakikinig ng kanyang mga salita, siya yung nangungusap sa atin. When was the last time nangyari sa atin yan? Paalala sapagkat hindi lang ang Diyos kung sino. Siya ang Diyos na pinaka-dakila, pinaka-makapangyarihan, walang katulad. And so they fell on their faces and were sore afraid. Pero makita niyo ang ministry ng Panginoong Hesus. Sabi sa verse 7, and Jesus came and touched them and said, arise and be not afraid. Again, the gentleness of our Savior. And what comforting words. Alam niya eh. Natakot sila eh. But He was there to comfort them. Yun naman ang dahilan kaya siya naparito eh. Para sa kanyang bayan. And gusto niyang ipaunawa, ang purpose ng transfiguration ay bigyan sila ng reassurance. Bigyan sila ng katiyakan na siya na nga yung Messiah, yung anak ng Diyos. Bagamat sinabi niya na ng una at malapit nang maganap na siya ay ipapako sa krus. Siya ay magdurusa, siya ay mamamatay. Pero mabubuhay din siya muli. Paalala sa kanila na hindi dun magtatapos. He's truly the Son of God. At mangyayari yon malapit na pagkatapos ng event na ito. And notice what happened, sabi sa verse 8, and when they had lifted up their eyes, they saw no man save Jesus only. Anong paalala? Ang mga tao at ang mga bagay lilipas. Pero ang Panginoong Jesucristo mananatili magpakailanman. Diba? Kung si Moses ang nagre-represent ng law at may mga tao na takot sa Diyos sapagkat mabigat ang kautusan at hindi nila masunod,
O si Elijah ang nagre-represent sa mga prophets. At kung mangaral ang mga propeta, mabigat, may paghatol. Pero paalala, kailangan lang lumapit sa Panginoong Hesus. At siyang magbibigay ng kapayapaan. Talaga bang siya lang yung nakikita natin at tinitingnan natin? O masyado tayong distracted na maraming bagay to the point, hindi siya ganun kaningning sa ating pagtanaw. Di ba? Madaling mangyari yun eh. We are usually sidetracked by so many things, pero hindi na sa Panginoon ang ating tingin. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya ba ang tinitingnan natin? O sa iba na tayo nakatingin? And then the last verse here. And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, tell the vision to no man until the Son of Man be risen again from the dead. Bakit hindi nila dapat sabihin hanggat hindi pa siya namamatay at nabubuhay na muli? Sapagkat una, hindi pa panahon. At maisip nyo, kung sinabi nila agad ito at ipinagkalat, may mga maniniwala pero may mga hindi at pwede pang magdala ng mga iba't ibang kwento o usapin. Pero pagdating ng tamang panahon, ipapangaral nila ang kanyang ginawa sa krus, ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay na maguli sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya tama lang na makinig sa Diyos at sumunod sa Kanya. He knows the right time. He knows what we should do. Sa Kanya tayo tumingin at makinig. So habang pinag-uusapan natin ito, paano pa ba natin nakikita ang Panginoong Jesucristo? Siya ba yung pag tumingin tayo sa Kanya, nakikita natin yung Kanyang kaluwalhatian, yung Kanyang kadakilaan bilang anak ng Diyos na walang katulad? O sa tagal ng panahon, naging ordinaryo na lang siya. Kapatid, sana ibalik tayo ng Panginoon dun sa mataas na pagtanaw sa Kanya. At ito mismo ang gusto ng Panginoon, makita natin siya sa Kanyang kadakilaan at kaluwalhatian. Ibalik tayo ng Panginoon sa ganung pagtanaw sa ating Panginoon. And may God bless us as we ponder His words. Let's pray. Purihin ang iyong pangalan naming Diyos, sapagkat wala nga kayong katulad, aming Panginoon. Ipanaunawa ninyo sa amin ang mga talatang ito upang babalikan namin ang gayong tagpo bilang pagpapamalas ninyo na kayo ang dakila at kaisa-isang anak ng Diyos. Ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas. Muli, excite niyo po ang aming mga puso para makita namin kayo sa inyong kadakilaan at kaluwalhatian at kami ay patuloy sumamba sa inyo, Panginoon. Kung may mga bagay na naglilihi sa aming pagtanaw sa inyo, alisin niyo, Panginoon, upang hindi ito ang maging hadlang, kundi mas naisin namin, Panginoon, na mag-spend time sa inyo, na mas makilala namin kayo, at mas naisin namin lugurin kayo, Panginoon, sa lahat ng bagay. Patuloy bigyan niyo kami ng tainga na handang makinig at puso na handang tumanggap ng inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa inyong mga anak. Nabili namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat po.